Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Mga kapuso, ang inyong pong nakikita ngayon ay ang satellite image ng Bagyong Leon na lalo pang lumakas bilang typhoon. Ganyang kalawak ang mga kaulapan ng bagyo na umaabot na sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas pa ang bagyo at hindi inaalis ang tsansa na maging super typhoon. Ang pinakahuling detalye tungkol sa Bagyong Leon at magiging epekto niyan sa bansa ngayong mag-uundas, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung hindi sa mga tent, sa kulungan ng baboy muna. Sumisilong ang ilang taga Camarines Sur matapos wasakin ng Bagyong Christine ang kanilang mga bahay. Kinakapos pa sa pagkain at malinis na inuming tubig ang marami sa probinsya kung saan nakataas pa naman ang signal number 1 dahil sa Bagyong Leon. Kinulang na rin ang gamot dahil sa dami ng mga nagkakasakit sa mga evacuation center. At mula sa Naga City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Emila, isang linggo na nga matapos dumaan ang Bagyong Christine pero marami pa ring lugar dito sa Camarines Sur ang lubog sa baha. Kaya naman umaasa sila na wala nang ibabagsak na maraming ulan ng Bagyong Leon para nga maibsan na itong mga pagbabaha. 8 araw ng baha dito sa Minalabak, Camarines Sur. Kaya kailangang magbangka lalo na ang papunta ng sentro ng bayan. Ang pamilya ni John Rex walang naisalba sa baha, pero sa pamangka rito muna kumakapit para may panggastos. Wala ganito lang pagbabangka. Minsan nakakaano kami ng pupunta ng sentro. Yun ang pinagkakitaan namin dito minsan. May malatent community ang mga tulay na aming nadaanan kung saan pansamantalang tumitira ang mga nalubugan ng bahay. Pero ang 5 pamilyang ito walang ibang napagkanlungan kundi mga kulungan ng baboy, kung saan kasama rin ang sarili nilang mga alagang baboy. Nahirapan din. Bakit? Kasi yung amoy, may mga bata pa. At ang kinakain nila, bigas na nalubog sa baha. Ang pagkakain nila, yung nalunod ng bigas, mabaho na. Kaya dapat kasi, mayroon nang magkuha ng relief na itong nakasuporta talaga. Ilang araw na lang undas na, pero baka sa tinutuluyan na lang sila magtirik ng kandila. Wala pong mangyayaring undas kasi lubog pa ang sementeryo. Sa bayan ng Bato, baha pa rin sa 15 barangay. 3 ang naitalang patay sa bayan at maraming bahay ang winasak ng mga landslide, baha at malakas na alon ng Lake Bato. Kalsada po yung kinatatayuan natin ngayon pero makikita nyo may isang bahay sa gitna nito. Sabi ng mga residente, dating nakatirik malapit sa flood control ng kanilang lawa yung nasabing bahay pero sa napakalakas na alon dulot ng Bagyong Christine, tinangay dito yung bahay na yan. Ang kailangan dito is yung temporary shelter materials na maibigay doon sa mga totally damaged na mga bahay. We have almost about more or less 1,500 totally damaged. Ultimo munisipyo, hindi sinanto ng bagyo. Nalubog kaya putikan ang mga gamit sa unang palapag. Kasama dyan ang mga papeles ng local civil registrar at mga dokumento ukol sa mga botante na nasa pag-iingat ng local COMELEC office. Sabi ng isang nakausap namin sa tanggapan, nakapagpadala naman sila ng data sa central office kaya may file para sa eleksyon. Sa rural health unit naman, may mga nagpa-check up ng evacuee dahil nagkakasakit. May lagnat po, ubo, sipon, kaya nagpapasiguro na lang po. Ang mga natusok o nahiwa sa kasagsagan o pagkatapos ng bagyo, tinurukan ng anti-tetanus vaccine. Nagpa ng alamri, napakan ko. Ang problema, kapos sa pangbakuna, mga gamot sa sakit at leptospirosis ang munisipyo. Ang RHU po natin, nalubog din sa baha. So yung mga gamot din po natin doon, wala din po. Konti lang po ang naligtas po namin. Umaasa silang magpapadala ng dagdag na gamot ang DOH.
Vicky, dahil may wind signal number 1 na nakataas sa eastern portion ng Camarines Sur, ay nagpapatuloy nga ang monitoring at pag-aabiso at pagbibigay babala ng local government unit ng Camarines Sur ukol sa parating na bagyo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Nagkakaubusan naman ng supply ng gasolina sa ilang lugar sa Bicol. Kaya binabantayan ang posibleng hoarding niyan, gayon din ng iba pang bilihin. Pero ilang bahagi ng rehiyon ang napasok ng mga oil truck na pinadala ng Energy Department. Mula sa Libon sa Albay, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, problema ang supply ng gasolina dito sa lalawigan ng Albay dahil sa mabagal na pagdating ng mga fuel tanker trucks papunta sa lalawigan at ang pagkakaantala din ng biyahe ng mga barko dahil sa paparating na Bagyong Leon. Agad binilahan ang gas station na ito sa Legazpi, Albay nang makitang may supply ng langis. Kwento ng mga empleyado, kagabi lang dumating ang supply. Ang mga anak ng gas po, ngayon ko lang nakita meron dito eh. So, nung nakita mo pumila ka? Opo. Wala nang gasolina. Walang gasolina ngayon dito? Oo, nagkakaubusan na daw. So, pila na ako. May ilan, 6 na araw nang naghahanap ng gasolina. Ang ibang gas station, sarado pa rin dahil ubos nga ang supply. Nagkaubusan na rin ang supply ng produktong petrolyo sa Birac, Catanduanes. Habang sa Bulan, Sorsogon, may gasolina pang mabibili. Pero limitado lamang sa 200 pesos bawat sasakyan para mas marami ang makakabili. Ang kulang na supply dahil sa naantalang biyahe ng mga fuel trucks na natatraffic sa boundary ng Camarines Sur at Albay. Nabawasan na raw ang kilo-kilometrong pila doon. Nagpulong ang Albay Provincial Government at mga kinatawan ng DTI para mapigilan ang hoarding ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Baka naman nag-hoarding ang mga tao. Isa yun sa mga iniisip namin, kaya nga po kakausapin namin yung Price Monitoring Council and yung DTI, so para ma-control ang mga ganyang sitwasyon. Sabi naman ng Department of Energy, nakapasok na ang kanilang fuel caravan sa Naga City at iba pang lugar sa Bicol Region dala ng kinakailangang supply ng gasolina at LPG. 76% sa ating mga gasolinahan sa Bicol Region that are operational. 180 out of 236 outlets. At syempre, yung natitirang 24% ay tututukan po natin kung safe na po ito na ulit na mag-operate. At kung yung kanilang produkto ay hindi contaminated. Samantala, may mga hindi pa rin totally cleared na mga kalsada sa mga coastal areas mula Uwas, Albay hanggang sa bayan ng Libon. Wala pa rin kuryente dito sa ngayon at patuloy ang clearing operations at pagkumpuni ng mga natumbang mga poste at kuryente. Nadaraanan man, mapanganib para sa mga motorista. Hanggang ngayon, may mga evacuees pa rin sa lalawigan ng Albay. Kabilang na dito ang higit 2,500 na taong nasira o nawalan ng bahay sa bayan ng Jovellar. Yung barangay namin, puno na laptop yung dalawang palapag ng bahay hanggang doon yon. Kaya ngayon, hindi pa kami nakakabalik. Tapos yung mga butik baga sa tinampo, sa dami kasi. Saka yung mga na mga mabaho-baba. Ano po mga pangangailangan ngayon natin dito sa mga evacuation centers? Dito sa evacuation center, palagi na lang yan po yung pagkain, mga Mel, sa ating pag-iikot para marating itong mga nasalantang bayan ng lalawigan ng Albay, narating natin ang barangay Pantaw sa bayan ng Libon, kung saan walang kuryente, binaha ang mga residente, kagaya ng mga iba pang mga coastal barangays mula Piodoran hanggang dito sa bayan ng Libon. Napigil ang pag-usad ng ating mga sasakyan dahil nga narating natin itong bahagi ng kalsada na nagdurugtong ng barangay Pantaw papunta doon sa Libon proper dahil bumagsak na yung buong kalsada, naiusod patabi maging yung riprap wall na may mga bakal na supports sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Mel. Chino, nasa ilalim ngayon ng storm signal number 1, yung probinsya ng Albay, dahil nga sa Bagyong Leon. May mga bang lugar pa ba dyan? Chino?
Kung ang tanong, Mel, ay may mga binabaha pang lugar, meron pang mga lugar na may tubig pero hindi mo na masasabing binabaha. No? Pero yun nga, kapag binaha kasi mga lugar dito, naglilinis pa ang mga tao ng putik at iba pang mga nasira na mga bahagi ng kanilang mga kabahayan. Kiniklear pa yung mga kalsada gaya nito. At kung dadating nga at mararamdaman ang epekto ng bagyo na parating na yung bagyong Leon, malaking abala ito dahil bumabangon pa lang sa ngayon ang mga residente dito. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Sa ibang balita, binigyang diin ni Senate President Chis Escudero na under oath kaya maaring magamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga inamin niya sa Senado kaugnay ng kanyang drug war. Pinag-aaralan na rin yan ng kampo ng ilang biktima. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Meron akong death squad, 7, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Para kay Senate President Francis Escudero, marami sa mga nasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado kahapon narinig na noong Pangulo pa siya. Pero may malaki pa rin daw kaibahan dahil under oath o pinanumpaan ang mga sinabi ni Duterte sa Senado kahapon. Lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya. Sabi ni Senadora Riza Ontiveros, sana ay seryosong nire-review ng Department of Justice at International Criminal Court o ICC ang maraming pinanumpaang pag-aamin ni Duterte. Gaya ng paglikha ng death squad sa Davao City, ang tangka niya habang Pangulo na kumbinsihin ng police officials na patayin ang ilang individual at ang utos niyang himukin ang mga suspect na manlaban para sila ay mapatay. Anang senadora, dapat managot muna si Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno dahil inako naman niya ang responsibilidad sa madugong war on drugs. Para naman kay Senador Coco Pimentel, chairman ng Senate Subcommittee na nagsasagawa ng pagdinig sa drug war, nais niyang mapag-aralan ng mga abogado sa loob at labas ng gobyerno ang mga sinabi ni Duterte habang under oath. Ang tanong, pwede bang ipagharap ng kaso si Duterte base sa mga inilahad niya sa Senado? Sabi ni Escudero na isang abogado, maaring magamit ng mga biktima ng drug war ang pahayag ni Duterte. Kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magrereklamo. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Ilang kaanak ng drug war victims mula sa grupong Project Paghilom ang dumalo sa pagdinig. Kasama si Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos na nasawi sa kasagsagan ng kampanya kontra droga. Pinag-uusapan daw ng grupo ang posibleng legal na hakbang, pero sana raw ay tulungan sila ng gobyerno. Baka po pwedeng tingnan ng Department of Justice o ng mga NBI, sila yung mas may poder para tingnan po ang mga kasong ito at balikan at maibigay yung katarungan sa mga pamilya ho na nag-aasam ng katarungan. Sa panayam ng DZWB, sinabi ni Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok na hanggang ngayon, pinahihirapan sila ng PNP sa hinihingi nilang records kaugnay sa drug war. Kabilang daw sa nirarason ng PNP ang mga exemptions sa Freedom of Information sa ilalim ng Executive Order No. 2 ni Duterte. Hininga namin ang reaksyon ng PNP pero wala pa silang tugon. Si Ontiveros, nanawagan sa Malacanang na buksan sa publiko at Commission on Human Rights ang forensic data, police records at iba pang official documents ukol sa war on drugs ni Duterte. Sinubukan naming kunin ang panig ng Malacanang pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. 2
araw bago ang undas, nagpapatuloy ang paglilipat ng mga buto ng mga yumao na matagal nang hindi dinadalaw sa Talas Cemetery sa Caloocan. Inihahanda na rin ang iba-iba pang sementeryo para sa undas. Nakatutok si Mariz Umali. Sako-sako mga buto ang pinagtulungang ihulog sa mga butas ng estrukturang ito ng Talas Cemetery sa Caloocan. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, buto ito na mga yumaong matagal na umanong di nadadalaw kaya inalis sa mga puntod at inilipat sa tinatawag na mass vault. Yan ay para bigyan daan ang mga bagong ililibing, lalo't 40 yumao ang inihihimlay rito kada linggo. Yung mga pinaglalagyan natin yan, doon sa nag-e-expire na mga kontrata. So tinatanggal natin yung mga naglalaps na, ipapalit natin yung bago. Yung mga yan hindi na dumarating, so kailangan rin namin itabi siguro dahil sa iniwasan natin yung kalat ng mga buto rito. 5 taon lang ang kontrata ng mga inililibing sa mga apartment type na nichong tulad nito. Pagkatapos ay inililipat na ang mga buto sa stone vault na pwedeng i-renew ng 100 piso ang bayad kada taon bago pa tuluyang ilagak sa mass vault kung saan sama-sama na ang mga buto ng mga yumao. Hindi po ito karaniwang palapag lang ng isang establishmento dahil ito pong tinatayuan ko ang ibabaw mismo ng mass vault nitong Talas Cemetery. At dito po sa mga butas na ito, inihuhulog ang mga buto o mga labi na hindi na kinaklaim ng kanilang mga kaanak ng 8 taon o higit sa 5 taong palugit. Ayon sa pamunuan, mukha mang itinambak lang ito, mas maigi pa rin daw dahil kahit papano, alam kung saan sila hahanapin. Daang libong mga labi ang kasya sa 1,000 metro kwadradong mass vault na sinimulang lagakan ng mga buto noong 2011. Kaysa naman daw nakakalat lang na delikado sa kalusugan. Una yung mga amoy-amoy nun, nakakasira yun sa mga baga ng tao. Saka yung mga bakterya nun. Inihihilera naman ang mga lapida ng mga labing inilagak na sa mass vault sakaling hanapin pa ng mga kaanak. Ang ilang nicho naman, inabutan kong inaayos o pinipinturahan ng kanilang mga kaanak. Maalagaan ko, ma'am, yung mga libingan, ma'am, nila. Na mahal ko sila, ma'am. Last day kasi ngayon maglilinis dito. Para malaman din ng din dito na inaasikaso siya, hindi siya nakakalimutan. Ngayon pa lang, marami nang dumadalaw sa yumaong mahal sa buhay, gaya ng pamilya ni Edeline na emosyonal pa sa pagkawala ng mahal na ina. First undas po, nawala siya talaga. Lagi pong nasa puso namin siya. Sana pagdasal niya po yung anak namin na... Huling araw na rin ang paglilinis ng puntod sa Manila North Cemetery. Pipinturahan namin yung kung ano man, yung kapilya o kaya nicho. Pagkatapos pintura, lilinisin naman, babaldihan para makita ang malinis. Para pag dumalaw sila, malinis. Naghahanda na rin sa iba pang bahagi ng bansa tulad sa Bontoc Mountain Province kung saan nilinis at pininturahan na ang mga puntod. Nilagyan naman ng mga ilaw ang loob at labas ng mga sementeryo sa Lawag, Ilocos Norte. Habang naghahabol ng rush orders ang mga gumagawa ng lapida sa lungsod. Marami na po napapagawa kasi malapit na po yung undas. Hitik na rin ang mga ibinebentang bulaklak sa Baguio mula sa iba't ibang flower farm sa Benguet. Inani ang mga ito bago pa dumating ang Bagyong Christine, kaya mas mura sa karaniwan. Kung bouquet, merong 100 piso hanggang 800 piso depende sa kombinasyon ng mga bulaklak. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nabawasan naman ng isang kalbaryo ang mga biyaheng Bicol ngayong undas dahil pwede nang madaanan ang Milaor-Naga Road na binaha ng Bagyong Christine. Gayunman, may mga pasahero nang naipon dahil sa mga na-delay na biyahe. At nakatutok si Joseph Morong. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kung saan sumasakay ang mga biyaheng Southern Tagalog, Bicol at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang sa nag-aabang makasakay ng bus si Nino. Nakansela kasi ang biyahe nila kahapon Paligaw-Albay. Natulog kami dito ng isang gabi. Mahalaga rin kay Annabel na makabiyahe kahit may bagyong Leon. Bukod sa undas, pakay niya ring sunduin sa Naga ang 74 na taong gulang na ina na naapektuhan ng bagyong Christine. Na-landslide po sila sa Bicol. Isa daw, Sira po. Kaya po kinukuha ko siya kasi wala siya matuluyan. Sa ate ko puno naman sila. Yung pinaka-anuhan ng bahaan sa amin, puno.
Bagamat mga biyaheng Cagayan, Baguio, Nueva Ecija at Pangasinan ang mas apektado ng bagyo dahil norte ang mas mapupuruhan ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ang biyaheng Bicol dahil sa pinsala roon ng bagyong Christine. Ayon naman sa Land Transportation Office Region 5, maaari nang madaanan ang Milaor-Naga Road na binaha noon pero inaabisuhan pa rin ng mga babiyahe na mag-ingat. Ongoing pa yung clearing operations ng ating mga government agencies, both local and national. Humaba yung trapiko doon. Kawawa rin naman yung mga kababayan nating pasahero kung magiging ma-standby lang sila sa loob ng bus. Ayon sa pamunuan ng PTEX, inaasahan nila ang hanggang 200,000 mga pasahero sa Huwebes at Biyernes para sa undas. At kahit may bagyo, umaasa sila na kaunti lamang ang magiging epekto nito dito. Ang MMDA naman papayagan pansamantala ang mga provincial buses na dumaan sa EDSA ng buong araw mula ngayon hanggang alas 5 ng umaga sa November 4. Ang mga bus na galing North Luzon ay maaaring huminto sa kanilang mga terminal sa Cubao sa Quezon City. Bagaman yung mga galing South Luzon ay hanggang PTEX at Pasay lamang papayagan. Ang mga pantala naman inaasahang mahigit sa 1.5 milyong pasahero ang dadagsa ngayong undas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umakyat na sa 125 ang napaulat na patay dahil sa bagyong Christine at Leon. Ayon sa NDRRMC, sa Batangas, posibleng abutin ng 1 buwan ang pag-aayos sa isa sa mga kalsadang winasak ng bagyong Christine. Mula sa Agoncillo, Batangas, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Emil, sa pinakahuling report ng Batangas PD-RRMO, nasa 21 kalsada pa ang nananatiling impassable o hindi madaanan ng mga sasakyan. May ilang barangay nga na isolated matapos mawasak ang bahagi ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road. Sa lakas ng agos ng tubig na may dalang putik at putol na mga puno mula sa bundok, nawasak ang bahaging ito ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road na nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at bayan ng Laurel. Sabi ng mga residente, hindi na makakatawid hanggang Laurel dahil may wasak na ring bahagi ng kalsada roon. Dahil dito sa Agoncillo pa lang, 2 barangay at 1 sitio na ang isolated. Tinatambakan na ito ngayon ng DPWH para muling madaanan. Pero sa tansya ng mga nagtatrabaho roon, baka abutin pa ng 1 buwan. Dahil nawasak yung kalsada, may 2 paraan daw para marating ng mga residente ang sentro ng bayan ng Agoncillo. Mula sa Lawa ay maaari silang sumakay ng bangka o kaya titiisin ng mga residente na lakarin yung gilid ng bundok at medyo pahirapan daw ang lakaran na yan. Nakatawid kami sakay ng bangka pero hindi biro maglakad dito dahil nakaharang sa kalsada ang tambak ng mga punong inagos mula sa bundok. Ang mga uka sa gilid ng bundok tanda ng pinag-agusan ng tubig, putik at kahoy. Ganito kalalim ang tumabon na putik, halos mabaon na ang sasakyang ito. Malungkot na palatandaan din ang mga sirang bahay. Sa gilid ng kalsada ay ang karatolang ito na sinasabing natapos ang higit 96 million pesos na proyekto noong February 14, 2024 para sa construction, rehabilitation at slope protection ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road. Pinagbabawalan pa raw ang mga residenteng bumalik pero may ilang napipilitang magpunta habang may araw para maghanap ng pagkakakitaan. Isa riyan si Beverly na 60 pesos na lang ang natitirang pera. Hindi raw niya alam kung ano ang gagawin sa mga susunod na araw dahil inagos na ng baha ang 2 nilang bangkang ginagamit sa paghahanap buhay sa lawa. Kasi wala po kaming ibang pupunta dito kasi galing po kaming Mindoro. Dito lang po kami ng hanap buhay. So, ibig sabihin nito walang pera ka ngayon? Wala po. Nauka na rin ang ilalim ng kanilang bahay kaya't hindi na rin daw matitirhan. Sa oras daw na paalisin na sila ng evacuation center, wala silang mauuwian. Sobrang hirap po talaga. Bakit ang hirap? Kasi wala po kaming na babalikan ng bahay. Kasi hindi naman po pwedeng tirahan to kasi buo po yung loob niya pero yung ilalim po walang laman. Ang mga anak po namin hindi po makapasok. Kaya mahirap po. Bakit hindi makapasok? Kasi po wala pong dadaanan. Tapos syempre nasa evacuation po kami. Ganyan din ang pangamba ng maraming residente ng Agoncillo na nakausap namin dahil nasira ng bagyo ang kanilang mga bahay. Sa kabuuan, mahigit 2,000 ang totally damaged houses sa buong probinsya ng Batangas. Talagang lulusot na talaga na puro lupa, talagang wala na, warak na, sinwash out na, pero ang bubong nandun pa.
Marami rin ang nasirang kabuhayan gaya ng floating fish cage ni Nelson na fish kill naman ang laman ng 3 pa. Inagos na rin ng bagyo maging ang mga lambat niya, kaya ang pag-ahon mula sa bagyo talaga raw malaking hamon. Nasira ho ang aming floating, naglag ho yung lambat. Pati ho lambat, lumaglag sa lupa, hindi na ho nakita. Ubos na ubos ho. Kung ang mga residente nagugutom, pati raw mga alaga nilang hayop. Sana nga raw, sabi ni Beverly, abutan din sila ng tulong para makakain ang mga alaga nilang aso't pusa. Ongoing ang clearing operations, lalo na dun sa tambak ng mga putik sa kalsada. Pero dahil natutuyo na, isang malaking problema dito, Emil, ang tinde ng alikabok. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. At sa mga babiyahe para sa Undas, alamin na nga natin ang magiging lagay ng panahon. Kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Ms. Vicky. Mga kapuso, lalo pang ang lumakas ang Bagyong Leon habang unti-unti pong lumalapit sa may extreme northern Luzon. Nakataas na ang signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, ganoon din sa northern portion ng Kalinga at ng Abra, pati na rin po sa Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union at pati na rin sa eastern portion ng Nueva Ecija. Nakataas din po ang signal number 1, dyan po yan sa Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kasama po ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at ganun din sa northern portion ng Sorsogon. Asahan pa rin po sa mga nabanggit na lugar, yung malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan na direktang epekto nitong Bagyong Leon. Sa layong 505 kilometers, silangan po ng Tugigaraw City, huling nakita. Ito pong sentro ng Typhoon Leon. Taglay na po nito ang lakas ng hangin na abot ng 150 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman sa 185 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Kung magpatuloy po ang ganitong pagkilos ng bagyo, posible pong maglandfall yan dito sa may eastern coast ng Taiwan sa darating po na Huwebes. Sunod naman itong babaybayin ito pong Taiwan Strait hanggang sa tuluyan na po yung makalabas ng Philippine Area of Responsibility, maaari pong sa Huwebes ng gabi o di kaya naman sa Biyernes po ng umaga. Pinakamalapit din po ang sentro ng Bagyong Leon dito po sa Batanes. Sa darating din po na Huwebes, makikita po ninyo dito sa ating latest track. Pero sakaling magbago ng konti ang direksyon at gumalaw po yan pakaliwa o di kaya naman pakanluran, may chance rin po na maglandfall itong Bagyong Leon dito sa bahagi ng Batanes. At ang mga kapuso, posible pang magbago ang galaw ng bagyo sa mga susunod na oras o kaya naman sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po nating imomonitor. Samantala, kitang-kita naman dito sa ating image, yung pong mata nitong Typhoon Leon, ayan po yan. At yung lawak po ng sakop ng pinakang sirkulasyon, pati na rin yung mga kaulapan na sakop naman ng trough o yung pong buntot ng bagyo na abot din sa iba pang bahagi ng ating bansa. At dahil mabababad pa po sa dagat, hindi inaalis ang posibilidad na maabot po nito ang Super Typhoon category, ayon po yan sa Pag-asa. Base naman sa datos ng Metro Weather, uulanin po bukas. Ito pong Cagayan, Isabela, ganun din po ang Cordillera Region, Ilocos Provinces, La Union, pati na rin po ang ilang bahagi ng Pangasinan. Ganun din ang extreme northern Luzon. Talaga pong concentrated po dito yung mga malalakas sa pag-ulan. Kasama po dyan ang Batanes and Babuyan Group of Islands. Nakikita po ninyo dito sa ating rainfall map, yung nagkukulay pula, ayan po talaga pong pulang-pula. Ibig sabihin po niyan dito sa legend, heavy to intense. At meron din pong kulay pink, ibig sabihin naman po niyan yung torrential o di kaya naman halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. May mga pag-ulan din pong inaasahan sa ilang bahagi naman ng Zambales, Bataan, ganoon din po sa Mindoro Provinces, Palawan, Calabarzon, Bicol Region, pati na rin po dito sa may Western Visayas, Panay Island po yan, pati na rin dito sa Negros Provinces at ilang bahagi pa ng Samar and Leyte Provinces. May chance rin po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi naman ng Northern Mindanao, pati na rin po dito sa may Barm, Caraga, pati na rin sa ilang bahagi naman po ng Davao Region. Kaya doble ingat sa mga residente ng nabanggit na lugar. Sa Metro Manila, magdabar po ng payong dahil may chance po ng mga pag-ulan bukas. Dahil po yan, dito pa rin sa epekto ng buntot nito pong Bagyong Leon.
Sa mga babiyahe naman patawid ng dagat, naku, delikado po maglayag sa eastern seaboards po yan ng Luzon dahil po yan sa malalaking alon na dulot pa rin ng bagyo. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nauwi sa disgrasya ang masayasanang pagdiriwang ng isang religious festival sa Kerala, India. Siksikan ang mga nagsasaya nang biglang may kumislap hanggang sumabog ang isang bahagi ng templo. Mahigit 150 sugatan base sa investigasyon. Doon nakaimbak ang mga gagamitin sanang paputok para sa fireworks display na ayon sa pulisya ay walang kaukulang permit. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Kinatigan ng Korte Suprema ang hiling ng ilang petitioner na itigil muna ang paglilipat sa National Treasury ng natitira pang pondo ng PhilHealth. Kasunod dyan ang pagkwestiyon sa kung naaayon ba ito sa saligang batas. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng inisyong Temporary Restraining Order o TRO, ipinatitigil muna ng Korte Suprema ang paglilipat ng gobyerno ng hindi pa nagamit na pondo ng PhilHealth papunta sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Halos 90 billion pesos ang unused funds. Pero ang sakop ng TRO ay yun na lang natitira na di pa nalilipat. The TRO is effective immediately. The TRO is just really to prevent the further transfer of more funds from PhilHealth to the National Treasury. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na nakapaglipat na sila ng kabuuang 60 billion peso sa National Treasury mula pa noong Mayo. Hindi pa sakop ng TRO ang pagbabalik sa nailipat ng pondo, bagamat kasama ito sa hiling ng petitioners. Kabilang sa kanila ang grupong Isang Bayan, Bayan Muna, at grupo ng medical professionals at concerned citizens at si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Consolidated na o sabay-sabay ng diringgi ng Korte Suprema ang mga petisyon ng mga grupong kumwe-question sa constitutionality o pagkaayon sa saligang batas ng paglilipat ng unused PhilHealth funds. Nakatakda ang oral arguments para dito sa January 14, 2025. Ayon sa PhilHealth, susundin nito ang desisyon ng mataas na hukuman. Nakatuon pa rin sila sa pagbibigay ng proteksyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mas maayos sa mga benefit package at availment policy. Binigyan ng korte ng 10 araw para magkomento ang mga respondent, kabilang ang mga leader ng Finance Department, Kongreso at PhilHealth. Nire-respeto naman ng Office of the Solicitor General na kumakatawan sa mga respondent ang TRO ng Korte Suprema. Nire-respeto rin ng Department of Finance ang desisyong ito. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, tatalima raw sila agad dito at pinaghahandaan na ang pagharap sa oral argument sa Enero para bigyang linaw ang mga issue. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Katutok, 24 oras. Hindi man direktang dadaanan, naghahanda pa rin ang ilan sa Visayas sa masamang panahon na posibleng idulot ng Bagyong Leon. May ilang residenteng nag-impake na ng gamit sakaling lumikas. At nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Unti-unti nang tumataas ang level ng Tipulwan River sa Sibalom Antique. Kaya halos walang tulog ang mga residente. Nakaimpake na ang mga importanteng gamit sakaling kailangang lumikas. Malagyo man. Kapreparar gani ako binagteng ko. Para malagyo man. Paing to, saka standard tubig ko. Amura nga daw gidapirmi kami ginervyos dyan. Sa huling bagyong Christine nga, 7,000 residente ang naapektuhan. May nabuwal pang puno, bagamat inalis na ng DPWH. Dahil sa bagong bagyo, bantay sarado rin ang mga mababang lugar sa probinsya. Kahit kasi di direktang maapektuhan ng Antique, ay posible ang malakas ng ulan ayon sa Pag-asa. Umaga pa lang kanina ay may manipis na ulan na. Nagpagawa man kita kang mga advisory sa aton nga mga local counterparts nga maghimo kang mga anticipatory action or mga preparedness nga mga measures in anticipation kang adverse effect kang jang possible adverse effect kang jang tropical storm nga Leon. Sa bayan ng Hamtik ay bawal na ring pumalaot ang mga sasakyang pandagat. Hanggang bukas naka-blue alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office 6 na tumututok sa Antique, Negros Occidental at Aklan.
Sa Boracay nga, nasakop ng Malay Aklan, naghigpit na sa water activities. Bawal nang maglangoy sa dagat sa gabi. Sa Iloilo City naman, inalerto na rin ang mga nasa baybayin at mababang barangay sa posibleng paglikas. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa, nakatutok 24 oras. Maituturing na crimes against humanity ang ilang inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang drug war ayon sa ilang miyembro ng House Quad Committee. Sabi pa ng isa sa mga abogado ng mga biktima, admissible o pwedeng tanggapin ng International Criminal Court ang mga pahayag. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Dahil sa pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ng isang co-chair ng Quadcom sa Kamara, nasa Department of Justice at ibang ahensya na ang bola para mag-imbestiga. These cases could include crimes against humanity as penalized under Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity, and other criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, isumite ng Senado ang affidavit at recording ng pagdinig kahapon sa International Criminal Court. Sabi niya mahirap daw makamtan ng hustisya, lalo na kung ang inaakusahan ay isang dating Pangulo. Sa tingin ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na dumulog sa ICC, admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga pahayag ni Duterte sa Senado. Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant? Is it material? Relevant o kadikit ba? O may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes, tungkol sa war on drugs ni Duterte. Material, importante ba yang iharap sa ICC? Yes, kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya. Pero sabi ng ilang co-chairs ng Quadcom, mas mainam kung korte sa Pilipinas ang hahawak sa kaso. Well, I have always been true to my statement since we started the EJK hearings that I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Parang mas maganda na domestically na lang siya ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Hindi ako pabor dyan sa ICC na ever since nagsalita na ako sa niyan dati pa. But of course, the international community is really watching. Now, kung magpa-fail po ang DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will take cognizance. So I think it's really up to the DOJ to do their work. Kinukuna namin ang pahayag ang Department of Justice ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Daman na ang epekto ng Bagyong Leon sa ilang bahagi ng bansa tulad sa Cagayan kung saan nakataas ang Signal Number 2. Ang ilang taga-Batanes naman ay nagtali na ng kanilang mga bubong bilang paghahanda. At nakatutok si Jonathan Andal. Binulabog ng malakas na ulan at bugso ng hangin ang mga residente sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan kung saan nakataas ang wind signal number 2 bunsod ng Bagyong Leon. Ganyan din ang naranasang pag-ulan sa Tuguegarao City. Wala mang ulan, dama naman ang bugso ng hangin sa Cagayan Valley sa mga idinuduyang dahon ng mga puno. May pag-ulan na rin sa Lawag City, Ilocos Norte, kaya ang ilang magsasaka puspusan ng pag-aani sa kanilang mga palay.
Sa Batanes naman, nagtatali na ng mga bubong at naglalagay ng tapangko sa mga bintana ang Ivatan sa Itbayat bilang paganda sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay sa pinagsamang epekto ng nagdaang Bagyong Christine at ngayoy Bagyong Leon, aabot na sa 111 ang naiulat na nasawi, 14 dyan ang kumpirmado na. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kinasuhan ng COMELEC si dismissed Mayor Alice Go ng material misrepresentation. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagsinungaling umano si Go sa kanyang Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde noong 2022 elections nang sabihin niyang Pilipino siya. Lumabas sa pagsusuri ng COMELEC na nagmatch ang fingerprint ni Go sa kanyang voting records sa fingerprint ng Chinese national na si Guo Huaping. Isinampa ng COMELEC ang kaso sa Tarlac Regional Trial Court. Inaasahan daw ng COMELEC na agad na maglalabas ng warrant of arrest ang korte. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang kampo ni Guo. Wala pa ring pasok sa ilang lugar bukas dahil sa pinsala ng Bagyong Christine at sa banta ng Bagyong Leon. Suspendido lahat ng klase sa Naga City hanggang November 3. Wala ring pasok sa buong probinsya ng Albay bukas. Mula kindergarten hanggang grade 12 naman ang walang pasok bukas sa Apayao na nasa ilalim ng signal number 2. Half-day na lang ang pasok sa gobyerno at lahat ng klase sa October 31, base po yan sa anunsyo ng Malacanang. Yan ay para bigyang daan ang mga empleyado na bumiyahe sa kani-kanilang probinsya para sa undas. Nakasalalay naman ang suspensyon ng pasok ng mga nasa pribadong kumpanya at opisina sa kanilang mga pinuno. Sa Senado naman, buong araw ng walang pasok sa Huwebes ayon sa deklarasyon ni Senate President Chis Escudero. Para maiwasan ang labis na pinsala dulot ng mga kalamidad, binigyan din ng Office of Civil Defense ang halaga ng geohazard map ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Sa pagdaan ng Bagyong Christine, 125 ang nasawi. Mahigit 100 pa ang nawawala. Marami sa mga nasawi dahil sa mga landslide. Pero paano ba malalaman kung ang iyong lugar ay posibleng tamaan ng landslide? Sa isinagawang briefing ng Office of Civil Defense tungkol sa epekto ng Bagyong Christine, binigyang din ang kahalagahan ng geohazard maps ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Kumpleto ho yan. Kaya nga lang, kailangan gamitin talaga ng todo. Lalo na yung mga kasama natin sa local government units. Ito yung geohazard map ng Mines and Geosciences Bureau. Kahit sino may access sa mapang ito, basta't may internet connection ka, makikita mo na kung ang iyong lugar ay isang landslide-prone area o isang bahaing lugar. Ang problema ayon mismo sa OCD, tila kulang ang may alam na may ganito ng mapa. Hindi na ngayon yung panahon na hindi alam yung mangyayari. Kulang lang sa kaalaman na meron ng ganyang impormasyon. Sa pinakahuling pulong nga daw ng Office of Civil Defense, napag-usapan ang pagpapaigting ng ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at mga membro ng lokal na media sa kanilang lugar para ang mga impormasyong ito paulit-ulit na sasabihin tuwing may papalapit na bagyo o sama ng panahon. Aminado ang MGB, bagamat sa ngayon maganda at extensive na ang kanilang geohazard map, kailangan pa ng mas maraming datos para mas lalo pang maging accurate ang landslide prediction. As of now po, about 50% po ang na-meet po natin for our updating ng 1 to 10,000 scale ng ating rain-induced landslide and flooding po. And we aim to finish it by 2028 po. Ang barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas, kung saan 20 ang patay sa landslide, pulang-pula sa geohazard map. Ibig sabihin, mataas ang tsansa magka-landslide kapag malakas ang ulan. Bukod sa hazard map, may ilang lugar na nilagyan na mismo ng warning sign na malapit ito sa landslide. Paalala ng OCD, marami ng impormasyon tungkol sa panganib tuwing may sama ng panahon. Kailangan lang itong alamin at gamitin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nakikita ng United Nations ang potensyal ng Pilipinas na makamit ang 17 Sustainable Development Goals o SDG. Ang mga yan po yung mga target na makamit ng mga bansang kasapi ng UN, kabilang ang zero hunger, gender equality, quality education, climate protection at iba pa. Ang eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa pagtutok ni Pia Arcangel.
Taong 2015, inilatag ng United Nations ang 17 Sustainable Development Goals o SDG. Kabilang dito ang zero hunger, gender equality, quality education, climate protection at iba pa. Ang Pilipinas, pang-72 sa 167 bansa pagdating sa SDG score, isa sa pinakamababa sa ASEAN. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay UN Deputy Secretary General Amina Mohamed na nasa Pilipinas para sa International Conference on Women, Peace and Security, sinabi niyang hindi nag-iisa ang Pilipinas sa hirap na maabot ang SDG. Dahil daw ito sa COVID pandemic at ang iba pang factor tulad ng climate crisis at gera sa Ukraine. The world is not doing well. It's not just the Philippines. We have a terrible score of 17% of the SDGs globally. What has really constrained countries for not achieving the SDGs has been the international finance. I see the potential for the Philippines to do much better, but it needs also the support of the international community. Naniniwala si Mohamed na hindi imposibleng maabot ng Pilipinas ang SDGs. I'm very optimistic that you will go far. There are a number of challenges that you have ahead. Reforms have to be owned and they have to be consolidated upon. It's important that we look at all the communities. Ngayong taon ipinagdiriwang ang ika-79 na anibersaryo ng pagkakatatag sa UN. Bagamat marami pa rin ang nagtitiwala sa kakayahan at kapasidad nito, may mga bansang kumukwestiyon sa pagiging epektibo nito. Pero para sa UN, nananatili ang kahalagahan ng kanilang organisasyon. Multilateralism still works and is still very important to our global family, being able to have a voice for their concerns, for the opportunities, for the challenges, a space where there is a light on all issues. Without us having that space to continue to try to do that, it would be much worse. Para sa GMA Integrated News, PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Humabol sa biyahe ang ilang pasahero bago ang posibleng suspensyon ng operasyon ng Port of Abra de Ilog sa Occidental Mindoro dahil po sa Bagyong Leon. Kabilang diyan ang ambulansyang may kailangang ilipat na pasyente sa Batangas. Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Nagmamadali ang ilang pasahero sa Port of Abra de Ilog sa Occidental Mindoro sa pangambang hindi makabiyahe pag tumama ang Bagyong Leon. Si Cristeta, kasama pa ang anak galing Batangas Port. Nagmamadali nga po kami makabalik kasi nga po may bagyo po ulit eh. Balikahin na lang po kami lumawas, bumalik po kami agad. Pabatangas naman kaninang hapon ng ambulansyang ito. Transfer patient po siya, medyo nahirapan po siya. At kailangan po sa Batangas po mailuwas kasi kulang po kami dito po sa ospital namin sa Mamburao. Kanina po, umaga wala pong biyahe. Hindi po makarampa. Umabot po kami dahil may pasyente po talaga. Mula naman sa isang lugar na binayo ng Bagyong Christine, dito naman sa Mindoro mag-iikot ang grupong ito ng mga foreign missionary. Hindi raw nila akalaing posible na naman silang ulanin dahil sa isa pang bagyo. So we've been working with Vice Mayor Gary and some of the local pastors there doing relief work and just kind of like cleaning up some of the lakeside areas. I trust the Lord. And I trust that He'll keep us safe. And you're doing relief work, so you're probably gonna be needed here more. For sure. Ayon sa pamunuan ng Port of Abra de Ilog, ilang araw na suspinde ang operasyon sa Pantalan dahil sa Bagyong Christine. Nitong araw ng Linggo lang sila ulit nagbukas. Sa ngayon, wala pa naman daw abiso kung maaapektuhan ng mga biyahe papunta at paalis dito. Pag signal number 1 ng port of destination or yung port of origin, automatic po nagkakanselado na po ang biyahe. Pwede silang pumunta ng Puerto Galera or ikot sila sa via San Jose papuntang Calapan Port. Kung ano ang kasalukuyang sitwasyon nito, maaari siyang magbago. Hindi lang kasi pagkakaroon ng signal ang naging basihan. Minsan ay kapag sobra ang alon, or ang barko, wala mang kanselasyon ng ating PPA, nagkakansela ang ating mga shipping lines owner. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Lubos na hirap at pasakit ang pinagdaanan ng mga character ng hit GMA Prime series na Pulang Araw. Kaya ngayon, abangan natin ang pagbangon ni Adelina, Eduardo, Hiroshi at Teresita laban sa mapangahas na si Colonel Yuta Saito. Makichika kay Aubrey Carampel. Makapigil hininga ang eksenang ito kagabi sa GMA Prime series na Pulang Araw ni Barbie Forteza, David Licauco,
at Dennis Trillo. Maaari kang mabuhay kung magsasabi ka ng totoo. Ngunit kung hindi, Ang buhay kasi ni Adelina nalagay sa alanganin dahil sa paglalaro ni Colonel Saito ng Russian roulette para paaminin at ituro ang kuta ng kanyang kuya Eduardo, played by Alden Richards. kung mabubuhay si Adelina at hindi tatamaan ng bara na ito, ay pakakawaran ko kayo. Kaya tatanungin ulit kita. Nasaan ang iyong kapatid? Si Hiroshi labis na nagmakaawa para mailigtas ang buhay ni Adelina. Yamero! Kaisa! Yamero! Kaya naman muling usap-usapan ang husay nila sa pagganap ng mga karakter. Overwhelmed si Barbie dahil marami ang sumusubaybay sa biggest family drama series. Nung una, aaminin ko, katulad ni Alden, medyo may adjustment na nagaganap kasi mabigat nga yung material namin eh. Pero ngayon medyo nasasanay-sanay na kami. Pero paano kaya naiiwasan ni Barbie na sobrang maapektuhan sa mga intense na eksena? I try my best to get out of the character the moment the director says cut. Pero while I'm in the scene, while we're doing the scene, grabe yung epekto sa akin ng bawat eksena. Kumusta naman kaya pag ang ka-eksena ni Barbie ay si David? Iba rin yung binibigay niya sa akin. Talagang may full of love and very delicate talaga yung pag-approach namin sa eksena. Dahil sa hirap at sakit na dinanas ng kanilang mga karakter, dapat abangan ng mga kapuso ang character development ng lead cast na ready nang bumangon. Para sa lahat ng mga namatay kong kasamahan sa gerang ito, babangon. Nilayo niyo ako sa mga taong mahal ko. Binaboy niyo ako. Pero babangon ako. Nirit niyo akong lumaban para sa gerang ayaw ko. Ngunit para sa pag-ibig, babangon ako. Pakulong at pahirapan man nila ako. Para sa pamilya at sa pagmamahal, babangon ako. Abangan ho natin kung magkakahiwalay bang muli si Adelina at si Hiroshi. Malalaman din natin kung ano ang masakit na magaganap sa pamilya ni Adelina. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 57 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.